Handa namang pumunta ang NBI team na nasa Taiwan ngayon sa tanggapan ng Criminal Investigation Bureau kung saan nakalaga ang mga na-recover na bala sa pinagbabaril na fishing vessel. Mula sa Taiwan, may news to go si John Consulta. John? Yes, Kara. Ngayong umaga nga, inaasahang bubusisiin ng mga membro ng 8-man team ng NBI itong mga bala na na-recover dito sa Guangdashing No. 28 o yung Taiwanese fishing vessel kung saan lulan nga itong namatay na Taiwanese fisherman. Ayon sa ating mga nakausap ng mga tauhan ng NBI ay kanilang sisipatin, examinin itong mga bala. At mahalaga ito, Kara, kasi ito yung missing piece or missing puzzle para matukoy nga nila kung sino nga ba yung bumaril at nakapatay dito sa Taiwanese fisherman na si Mr. Hong. Ang hawak pa lang kasi ngayon ng NBI, Kara, ay itong mga ballistics result ng mga armas ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na sakay noong Coast Guard vessel na nakaharap nga itong Taiwanese fishing vessel sa Balindang Channel noong May 9. Ayon sa NBI ay bahagi ito, isa ito sa mga pinakamahalagang pake nila dito sa Taiwan. Naasahan nilang itong resulta ng mga ballistics examination ay maiuwi nila doon sa kanilang headquarters sa Manila para nga makompleto yung kanilang investigasyon. Samantala, Kara, mabanggit ko lang, kahapon ay ang pinakahuling stopover ng NBI ay yung dito nga sa isang universidad kung saan ay nakanilang nasilip ng personal dito sa Cheng Kung University. Yung mismong tinatawag na VDR. Alam mo, Kara, itong VDR o yung Voyage Data Recorder ay ang sinasabi naman ng mga Taiwanese authorities na isa sa kanilang pinakamalakas na ebidensya na magpapatunay na di umano yung naganap na paghaharap ng Coast Guard vessel at ang Taiwanese fishing vessel ay naganap wala sa teritoryo daw ng Pilipinas kung hindi sa loob ng teritoryo ng Taiwan. Ito raw ay nakakabit sa GPS at nagtatransmit ng kanilang coordinates every 3 minutes. Kung kaya't ito raw ay nakakabit sa lahat ng bangka dito sa fishing vessel, sa lahat na naka-operation na pa hanggang ngayon dito sa buong Taiwan. Kung kaya't sinasabi nila na ito ay material evidence na magpapatunay na hindi lumalabag sa anumang alituntunin itong kanilang fishing vessel. Pero ayon sa NBI ay hindi ito maaaring nilang kunin kaagad itong paliwanag ng Taiwanese authorities dahil matatandaan natin, Kara, this is a parallel investigation. It's not a joint probe. Kung kaya't kukunin nila yung input ng VDR na ito at kukumpara naman doon sa coordinates ng hawak naman ng Philippine Coast Guard na sa ngayon ay patuloy pa rin yung kanilang pagkuha ng mga karagdagan pa mga ebidensya. Kara. Yes, John, sinabi mo, this is a parallel investigation at hindi joint investigation. Ibig sabihin, kapag natapos ng investigasyon yung NBI team natin na nasa Taiwan, hindi nila ipagko-consolidate with the Taiwanese team na nandito sa Pilipinas yung kanilang mga findings. Kumbaga, maglalabas sila ng separate na resulta ng investigasyon. That is true, Kara. Hindi pa pwede magkaroon ng isa, isa yun sa mga nailatag na usapin doon sa magiging kalalabasan ng kanilang investigasyon. Hindi maaring magkaroon ng iisa lamang dahil ang usapin doon kasi, Kara, is maaring magkaroon ng problema sa soberenya ng dalawang bansa. Kinakailangan din na maging observant din tayo, sensitive doon sa ating One China policy, kung kaya mahalaga na magkaroon ng hiwalay na resulta. At sinasabi nga ng NBI ay ito yung kanilang minamadali. Pero alam mo, Kara, sa ating pag-iikot dito sa Taiwan, sa ating mga nakakausap, ay inaabangan ng ating mga kababayan, lalong higit itong ating mga OFWs na ang bilang ay umaabot na sa 80,000 dito sa Taiwan dahil isa to sa concern nila, Kara, na ano nga ba yung kalalabasan ng report ng NBI. Ito ba ay magiging favorable doon sa sipat ng Taiwanese authorities o kaiba, Kung mayroon mang pagkakaiba, gaano kaiba yung magiging resulta nito doon sa resulta ng Taiwanese investigators. So, ang maliwanag dito, Kara, they work together but they will be coming up with a separate report. At makikita natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging o kakahantungan nitong isinasagawang investigasyon ng dalawang bansa, Kara. And I understand, John, nag-file na, nagsampa na ng kasong murder itong pamilya nitong namatay na Taiwanese fisherman.
Kanino specifically, sino yung kinasuhan niya ng murder? Okay, alam mo Kara, yun yung unique dito sa Taiwanese law, ano, sa kanila kasi, sa paliwanag sa atin ng kanilang district attorney na si Sing Shih Chu, maaari daw na mag-file ng reklamo ng murder o magsampa ng kasong murder ang sino ba sa kanilang mga mamamayan at to follow na lang yung kusino yung matutumpok na, o ibidiin nung reklamong kanilang isinampa. Ang siste kasi Kara, yung kanilang mga investigador nandyan pa sa Pilipinas. Patuloy pa rin umuusad yung kanilang pangangalap ng ebidensya. Kahapon na simulan, I believe, yung pagkuha ng statements from the Philippine Coast Guard, maging doon sa ballistics exam at pending doon sa result na yon, Kara. Tatlo yung nakikita option. Isa, maaring idiin kung sino man yung trigger man, yung baril na magmamash doon sa slug na nakapatay dito sa Taiwanese fisherman. Ikalawa, maaring idiin kung sino man yung nagputos na paputukan itong Taiwanese fishing vessel. Yung, kumbaga, ito na yung pinakamataas na opisyal doon sa Coast Guard vessel. O ikatlo, maaari din na idiin yung lahat ng mga sakay ng nasabing Coast Guard vessel. So, Kara, lahat ito pending, lahat ito nakabitin, although nakakasana yung kaso, kaya lang yung detalye nito susunod sa resulta ng investigasyon na sinasagawa ng Taiwanese investigators. Kara. Maraming salamat sa iyo, John Consulta, nag-uulat mula sa Taiwan.